So, ganun pala yung boost, no? Parang Dax. Yung overtake mode, anong pinagkaiba nun? Sa overtake mode, kailangan ma-fulfill mo yung mga conditions para magamit mo yung overtake mode. Unang-una, meron ka bang sapat na battery? Yung tinatawag nilang SOC, yung state of charge. Kailangan enough Okay. yung battery power mo. Pangalawa is kung nasa correct na speed window ka, meaning nasa straight ka, or Oh. sa mga zones na advisable na mag-overtake. And then, ma-activate mo ba dyan yung active arrow mo? Okay. So may mga requirements pala tong overtake na to, no? Naalala mo parang Dax nung mga panahon ng DRS, nung lumang panahon. Oo. Dapat within 1 second, nung hinahabol mo. Meron pa bang ganun ngayon? Yes, correct. Basta ma-meet mo lang yung mga conditions ng overtaking mode. And then wala na ring mga zone. Wala na rin mga, yung tulad dati, di ba? May mga DRS zones. Yes. Dito sa overtaking mode ng engine, kahit saan mo siya pwedeng gamitin. Hindi naman kahit saan, basta ma-meet mo lang yung conditions na yon. So most probably, sa mga straights mo siya magagawa. Kasi doon, most likely, ma-meet mo yung 4 na conditions na yon. Agree ako dyan. Malamang sa straights din yan kasi isa sa mga requirements na binanggit mo is kailangan naka-low downforce yung active aero mo di ba? And I think malaki yung magiging role dito ng mga race engineers kasi they can also advise na you have to wait first, you're still recharging, and then kapag sufficient na yung battery power, okay, you have enough power for overtaking mode, tapos siguro mag-a-advise na yung race engineer that you can use the overtaking mode if you want to use it now. Oo, pre, agree ako dyan. Napakalaking bagay ng race engineer dyan sa overtake mode na yan. Kasi kung nagda-drive ka, 300 kilometers per hour, hindi mo na mamamonitor yung mga requirements kung kompleto bago mo gamitin, di ba? Yes, correct. Dapat alam na ni Adami yan. Speaking of Adami, Bakit? hindi na siya race Ano? engineer. Ha? Ano nangyari? Wala, tinanggal na siya ng Ferrari sa pit wall. At talagang tinanggal siya sa pit. Is going to supervise yung mga F1 Academy. Yung parang role ni Helmut Marko. Parang ano na lang, parang binigyan na lang ng posisyon. Wow! Talaga ba? Gandang chika niyan, ha? So sa ngayon, hindi na si Adami yung magiging race engineer ni Lewis Hamilton. Wala pang balita kung sino, pero I think matutuwa yung mga fans ng Ferrari ngayon because of this big news about dito kay Adami. Oo, para ang dami ng gigil na gigil dyan kay Adami. Ang dami ng kapalpakan yan Di ba? Sino kaya ang bagong bibigyan ng death threats ng mga tifosi?